Magandang gabi sa inyo. 9:42 is our time. Wala nang masyadong ek-ek, wala nang masyadong kwentuhan, di ba? Welcome po sa programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banag hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 92.3 Radio 5 True FM at sa buong Pilipinas sa iba't ibang mga himpilan, sa iba't ibang mga lalawigan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Napapanood din po tayo sa Facebook page ng Dr. Love at 92.3 Radio 5 True FM. Wala nang kung ano-ano pang sasabihin, wala nang oras 9:43 na di ba? Abangan niyo ho ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Sa mga sinungaling na mga nanonood ngayon, alam niyo kung sinungaling kayo, di ba? Ito ho, ang mapapanood niyo na episode natin sa Pest to Pest, hirit ni Dr. Love, ay makita niyo kung paano nabutata ang isang taong sinungaling. Yan. Kasi pag nagsisinungaling po tayo, gumagamit tayo ng iba't ibang mga istorya, mga kasinungalingan na pinagduduktong-duktong natin para humaba yung istorya at magmukhang totoo. Hindi ho makakapasa sa trio tagapayo. Yon. Kaya tingnan nyo kung paano nabutata ang isang taong nagpipilit magsinungaling para kumita lang ng konti. Abangan nyo ho yan, ho? Samantala, oras natin alas 9:44 ng gabi. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes, 18 ng buwan ng Abril. Ang mabuting balita ay matatagpuan po sa 6 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Juan, talata 44 hanggang 51. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin niya o dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit, upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Nako, 10 minuto na lamang po. Make it 9 minutes before
Tama, 10 minuto bago mag-alas 10 ng gabi. Bago namin ihatid sa inyo ang ating face-to-face hirit ni Dr. Love, meron lamang po kaming informasyon na gustong ibahagi po sa inyo. On April 24, 24 nitong buwan ng Abril, ang Anglican Church sa North America at ang International Conference of Philippine Independent Catholic Churches of Jesus Christ ay lalagda po sa isang concordat of full communion. Ibig sabihin, sila po ay magkakaisa. Full communion. They are in unity with one another. Itong partnership na ito will allow members of both communities to share in each other's sacraments without requiring full doctrinal uniformity, affirming their commitment to Christian orthodoxy as outlined in the Chicago-Lambeth Quadrilateral and the Jerusalem Declaration of 2008. So, congratulations po sa Anglican Church sa North America at sa International Conference of Philippine Independent Catholic Churches of Jesus Christ na maglalagda po bilang magkakaanib at kaisa ng isa't isa sa kanilang concordat of full communion. Congratulations! Okay, 9:51 is our time. Itong paalaala po natin, ang papanoorin po natin kasi ay isang bahagi ng episode ngayong umaga na napanood po ninyo sa TV5 alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Signal TV 1PH magkakaroon po ito ng replays from 8 p.m. to 9 p.m. every day. Ito ho ay napapanood Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5. Now, kasama ho natin dito si Carla Estrada, si Alex Callejas, ang trio tagapayo, Dr. Camille Garcia, Attorney Lorna Kapunan, at ang inyong lingkod, Brother June Banaag ng programang Dr. Love Radio Show. Dito po, tinatalakay natin ang iba't ibang kaganapan sa buhay natin dito sa Pilipinas. At ang episode natin ngayon ay tatalakay po at panoorin nyo, mapupunan nyo. Ito po ay tatalakay, sana mag-iwan ng aral sa atin to. Tatalakay po sa mga taong mahilig magsinungaling. Itinatago ang katotohanan sa isang dahilan, ang dahilan para kumita ng pera. At tingnan niyo ang sitwasyon, sapagkat kapag kasinungalingan po, hindi ho yan magtatagal. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi, Bata-Bata, Paano Ka Nabangga? Narito. Kasama natin ngayong umaga ay si Lola Ame. Okay. Lola Ame, ikwento mo sa amin ano nangyari dyan sa apo mo. Nasagasaan o nasagi, nabangga? Nasagi po. Yung madaling araw po kasi, naglalabas po ako ng paninda sa labas ng bahay namin. Naglalaro po siya sa labas ng bahay namin. Tapos may mambilis po ng motor ng takbo. Tapos nadaanan po yung bata kasi nagtatakbo-takbo yung bata. Okay. Lumabas ka, madaling araw ito na nangyari? Bakit gising ang apo mo ng 4 years old ng madaling araw? At bakit siya nasa kalsada? Naglalabas na po kasi ako ng paninda. Sumunod sa'yo? Sumunod po sa akin yung bata. Okay. Tapos nagtatakbo po doon, maglalaro po siya. Naglalaro madaling araw, gising na siya? Gising na po siya. Okay. So ito ba'y laging nangyayari na sumusunod sa'yo? Lagi po. Pag kasi, madaling araw, nagigising? Lagi po kasi, ako po yung lola nga naiwan po sa akin yung bata. Ako po yung nag-aalaga. Kayong dalawa lamang. Ano nangyari? Nakita mong nasagi? Opo. Tapos sinugod ko po yung nakasagi. Tinakbo po. Kasi hindi na po namin naabutan kasi ang bilis po ng takbo niya. So parang ang sa tingin mo ay parang na hit and run? Opo. O pagkasaging ganon, tumakbo na palayo. Sa tingin mo ba hindi niya nakita? Lasing po kasi siya eh. Paano mo nasabing lasing? Paano mo nasabi? Nang nakita ko po siya, gumugiwang-giwang po yung motor niya. At single ba to o tricycle? Single po. Okay. So ano nangyari dun sa apo mo? Hindi na po namin sa ospital. Tapos yung kumari ko po, kasama ko,
Nanghiram po ako sa kanya ng pera para madalo po sa ospital yung bata. Okay. Tapos nila ko po doon sa ospital. Ano ang findings sa hospital? Ano nangyari sa apo mo? In-X-ray May po sugat? siya. May bali? May, yung in-X-ray po muna siya. Tapos sabi wala naman daw po galos yung bata, yung gas-gas Walang galos. May bali? wala naman daw. Wala. Swerte ho kayo. So, anong problema ninyo? Ano nangyayari? Inano ko lang po kasi yung nakasagasa po sa kanya, hinanap po namin siya kung saan po siya nakatira. Nahanap nyo? Nag-ano po kami, nagtanong-tanong kasi malayo-layo din po yun sa kanila, bahay. Pagkatapos, hindi po namin naaabutan lagi. Lagi po siyang wala doon sa bahay nila. Hindi pa ba kayo nagkaharap pagkatapos nung insidente sa apo mo na Hindi pa po, kasi nabangga niya? pinuntahan po Ngayon namin lang ba siya. kayo magkakaharap? Ngayon lang po. Ngayon lang? Opo. Pwes, tawagin natin. Siya ang kaibigan ng nakabangga na saksi sa buong pangyayari. Mark, pasok. Mark, diretsahang tanong. Isa kang kaibigan nung nakabangga, no? So, ano sa tingin mo? Dahil sinasabi ni Lola na lasing yung kaibigan mo, totoo ba ito? Opo. Ano ang eksaktong nangyari sa apo ni Lola Ame? Kasi po yung alas 7 ng umaga po, nakatambay po ako sa labas nagkakape. Nakita ko po na napabayaan yung apo niya nasa labas. Then dumaan yung kaibigan kong si Raj. Hindi niya napansin yung bata, biglang tumawid. Ngayon, pagtawid ng bata, nasagi yung bata pagkadaan ng motor. Anong nangyari? Nakita mo nasagasaan ba o sagi lang talaga? Nasagi lang po. Nasagi Opo. lang. Okay, alas 7 ng umaga, ang ibig mong sabihin ang inuman nyo kagabi pa. Opo. Oo, Kasi pero po, Gabi, tapos tuloy-tuloy sa umaga. Mark, Kasi po, yung gabi, nag-inuman kami noon. Oo. Then, yung umaga, tumambay ako sa labas ng alas 7, nagkakape na ako noon. o si yung Mark, di mo sigurado kung nakatulog na. Ay, si Hindi ko Raj. po sigurado. O, yun. Nagiinuman lang kayo, pero umaga na alas 7. Opo. Kasi mahirap, Mama Carla, kung galing sa inuman, nag-drive yun ng lasing. Ayun lang sinasabi ko. Anyway. okay, so kagabi pa pala nag-inuman. Kumbaga hangover na lang yon. Opo. Ang aga din naman kasing nagising nung Rads, no? Okay, sa tingin mo ba, Mark, may kapabayaan din si Lola Ame Meron sa po. kanyang apo? Meron po. Okay, katulad ng ano opinion mo? Napabayaan po yung bata. Imbis na bantayan yung apo niya, ba't mo papabayaan kung mahal mo yun? Tsaka, kung ikaw yung naniniwala nung magulang binigay sa'yo, dapat, Naglalabas ako ng paninda yun eh. kahit Naglalabas na, ako ng dapat paninda. ikaw ay lola eh. Naglalabas ako ng paninda. Sa yung kasi opportunity para- binigay ng nanay, hindi ikaw mag-alaga. Dapat, cargo mo yun. Kahit anong mangyari doon sa bata, hindi mo mapapabayaan. Mark, totoo bang parang kriminal na ang turing ni Lola Ame kay Rads? Opo, totoo Paano po mo yun. nasabi? Meron ka bang mga nakikita kung paano sila tinatrato? Kinukwento po sa mga kapitbahay na, ay, kriminal po yan. Ganito. Chismis po. Chismis. Totoo ba to, Lola Ame? Nagtatago po sila eh. Nagtatago po siya eh. Nagtatago kasi. Tapos lagi pong pag pupunta po kami sa bahay nila, hindi na po sila nagpapakita. Tapos Bakit kaya sa tingin mo hindi para ayaw nagpapakita? magbayad. Ano ang dapat bayaran, Lola Ame? Siyempre, yung pagdala ko sa ospital sa apo ko, kailangan niya magbayad. Dahil sa ginawa niya, inano niya, sinagasaan niya yung apo ko. Katapos ako lang yung naghahanap buhay sa amin. Siyempre, wala akong pera. Pagkain namin, yung kinikita ko. Kahit meron, Lola Ame, obligasyon pa rin sa pananaw mo talaga na siya magbayad kasi siya ang nakasagi. May kasalanan. Malalaman niya eh. natin yan mamaya kay Attorney Lorna, kung ano ba, sino ba dapat yung pagpapabaya or yung pagiging reckless na driver. 'Di ba? Malalaman natin lahat yan, para maririnig natin. Pero ngayon, Kuya Alex, tanong mo muna ang unang tanong sa ating mga sausawero at sausawera. Maraming salamat, Mama Carla. Ilabas na ang mga cellphone para sagutin ang ating first question. Sino ang may pananagutan sa pagkabangga sa apo ni Lola Ame? Si Raj, siya ang rider, dapat alerto sa mga tao sa kalye? O si Lola Ame, siya nag-aalaga hindi niya binantayan ang bata? O pareho lang sila? Tatlo ang ating choices, boto na. Okay, ang nanalo po sa ating botohan ay
Yes, pareho lang sila, Mama Carla. Pareho silang may pagkakamali. Back to you, Mama Carla. Okay. Sa ating pagpapatuloy, siya naman ang kaibigang awang-awa na raw kay Lola Ame dahil sa sinapit ng apo nito. Marimar, aw! Pasok! May kamukha, si Mar. Marimar! Diretsahang tanong, gaano kahirap ang sitwasyon ni Lola Ame? Dahil ba ito sa sinasabing hindi makasingil? Gaano kahirap ang sitwasyon? Sobra pong, mahirap kasi siya lang po nag-aalaga ng bata. Tapos nasagi rin po yung anak niya, apo niya. Oo nga po So kasi dalawa. Naglalaro Dalawa po po kasi po silang dalawa. Nang madaling araw. Opo. Hindi, ano po yun? 6:30 na po. Okay, umagang-umaga. So malalaman pa natin ang mga kwento ni Marimar at ni Ame sa pagbabalik ng... Face to face! Hanapin mo, face to face. Hanapin mo, face to face. Marimar, katulad ng pinag-usapan natin, Marimar talaga ang tunay niyong pangalan? Wow, ang ganda. So, araw-araw ba na naniningil si Nanay Lola Ame? Totoo ba ito? Opo. Kasi parati po siyang pumupunta doon sa kabilang street. Kasi kabilang street po kasi sila eh. Isang beses lang po sila nagkaharap kaso hindi na po naulit. Hindi na naulit. Kayo ba ay nagbaranggayan na? Hindi pa po. Hindi na po Okay. namin yun eh. So, eto daw si Lola Ime Marimar ay sinasabi ni na Mark na nagwawala tuwing naniningil. Na akala mo kriminal na ang nakabangga. Totoo ba yan? Opo. Ma'am kasi ano eh. Bakit sobrang paano ka galit nagwawala, niya na Ate Nanay Sobrang Ime? galit niya na. Yung galit ko, sa kanya ko na lang kasi yung ginawa niya na tinakbuhan niya yung apo ko. Opo. Siyempre gumastos na kami, dinala namin sa ospital. Tapos iniwanan ko yung paninda ko. Nakautang ko sa kanya ng 2,000 para maitakbo yung bata sa ospital kasi siyempre hindi makatayo yung bata dahil nasagi nga yung paa. Okay. Hindi ko na i-decide dito kung sino may kasalanan. Pareho kasi silang may kasalanan po. Ang sa akin lang, ano ang makukuha nating aral dito? Tinitingnan ko lamang ang mga inconsistencies. Siguro si attorney ang magsasabi kung gaano kahalaga ito. Sa simula pa lamang ng kwentuhan natin ngayong umaga, sinabi ni Aling Ame, mga bandang alas 7 ng umaga yon. Alas 6, alas 7 ng umaga, naglalaro yung kanyang anak, lumabas doon sa bahay, kaya na sagasaan ni Rads yung bata. Yon. O pagkatapos, sang-ayon naman dito sa pinirmahan nila, alas 3 ng umaga nang mangyari ang insidente at pinirmahan sumang-ayon si Florame na pinirmahan niya ito. Ibig sabihin, may inconsistency. Di ba? Ano ba, alas 3 ba ng umaga o alas 6:30 ng umaga? Whatever it is, naganap na ang insidente. Pero, yung mga inconsistencies na ito, nagpapatunay lamang na may nagsisinungaling. Pinapirma lang niya ako. Diba? Pinapirma lang niya ako. May kasunduan sila na magbabayad itong si Rads ng 3,800 pesos. Rads, matanong ko lang sa'yo, ano po ang hanap buhay mo? Ngayon po wala na po. Dati nag-grab po ako. So sa Makatwid, 3,800 pesos na napagkasunduan po ninyo, Aling Ame. Babayaran niya. Ha? Yung napagkasunduan po sa ano. Pero mali po yung pinapirmahan sa akin. Bakit ka pumirma? Hindi po ako marunong magbasa. Dito sa resibo mo, 800 piso lang ang ginastos mo. Kasi ang paracetamol, makukuha mo ng libre sa center. Opo, sa center. At dahil paracetamol lamang, ibig sabihin hindi talaga delikado ang katayuan ng apo mo. Opo. Paracetamol lang pang alis ng pain. No? Dahil nagulungan yung paa. So hindi ito malaking kaso, hindi ito malaking issue. Meron lang, pinalalaki lang natin dahil gusto natin may makinabang dito. Ang aral dito kay Rads, tandaan mo ito Rads,
mas matagal ako nagmamanayo sa'yo. Laman ako ng karsada. 1975 pa, nagmamanayo ako. Wala akong citation. Pag nakainom ka, kahit isang bote lang, huwag kang humawak ng manibela. Aling Ame, ipinagkatiwala sa iyong apo mo, sagutin mo ako. Bakit sa ganung oras, alas 3 ng umaga, ang batang 4 na taon ay nasa karsada? Walang dahilan para makita natin ang bata na 4 years old sa karsada ng 3 o'clock in the morning. Salamat, Mama Carla. Thank you. Maraming salamat, Dr. Salamat Love. din sa iyo. Alam mo, ito pa ang isang bagay, bago tayo mag-break. Ito pa isang bagay, Rome. Alam mo ba na doon sa certification ng ospital, dahil ipina-x-ray nila yung bata, ang sabi doon sa certification sa ospital, nakalagay doon ang date at saka ang time. Alam mo kung anong oras? Anong oras in-x-ray ang bata sa ospital? Alas 2 ng umaga. Ang daming oras na dyan, di ba? Alas 2 ng umaga. Tanong sa matinong lola o nanay, bakit alas 2 ng umaga nasa labas ng bahay ang 4 na taong gulang na bata? Hindi ba ito ay isang larawan ng yon? At bakit naniningil ka ng 3,800 pesos at nagastos mo ay 800 pesos lamang sa ospital? Gusto mong kumita, no? Di ba? Yan. Oras ho. Alas 10:06 ng gabi. Narito ang ilan sa mga nagpadala po ng mensahe sa ating palatuntunan. Si Alan Hungko ay buwabati po ng magandang gabi at mapagpalang Huwebes ng gabi. Shari Picho ng Seattle, Washington. Mga regular na mga nakikinig po ito sa atin. Evelyn Fortunato, Maria Rosario sa Avedra, Chacluti. Si Chato sa Cluti na ngayon ay nanonood at nakikinig po sa FM sa 92.3. Miles Makaraig. Nabanggit ang Miles. Batiin natin yung kaibigan ko, Miles Makabenta Raya. Ang kaibigan natin from Tel Aviv na hindi ho bumibitaw sa programa natin every night. Shalom Aleichem. Ang ating kaibigan Miles Makabenta Raya. Gigi Alindogan, buwabati po ng magandang gabi, lalo na kay Tita Alice and Tita George Kawachi. Magandang gabi kay G. Alindogan. Marife Custodio, good evening and happy listening. Buhat po sa Paranaque ang ating senior avid fan, si Lilian Panaligan Buen. Good evening and happy listening kay Analisa Fragata ng CAA Las Piñas City. Maria Fe Amaro ng Taguig City, kababayan ho natin yan. Maria Fe Amaro ng Taguig City. Si Wilma Sahorda Bagunas, magandang gabi at happy listening. Good evening and happy listening. Buhat sa mag-ina po ng ating mga regular na tagapakinig buhat po sa Davao City. Mami Lorlene and Giorgio Gonzalez ng Davao City. Kumusta na ang ating mag-ina dyan? Dito po sa Makati, ang ating kaibigan Elizabeth Villa Gonzalo. Sa Maynila, ang ating kaibigan Zenny Dayang Hirang. Kumari ho natin Zenny Dayang Hirang. Good evening and happy listening kay Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Myra Bulisa Eileen ng Quezon City. Baguio City, Marivi Viola. Good evening and happy listening. Sa mga makakasama ho natin sa April 23, April 23, makakasama po natin sa South Korea. Magkakaroon po tayo ng briefing this coming Sunday. Makipag-ugnayan po kayo kay Edna Calleja kung saan po gaganapin ang ating briefing. Dito rin po ibibigay yung inyong mga airline ticket, di ba? Yung mga chubachenes sa kailangan nyo. Information sa kailangan ho natin dun sa lugar na ating pupuntahan. Tawagan niyo po si Miss Edna Calleja, 0925-752-2230. At ito'y paanyaya na rin po sa inyo, come October of this year, magkakaroon po tayo ng Marian Pilgrimage sa Europa.
Kasama dyan ang Fatima, Portugal. Naku, napakagandang lugar. Marian pilgrimage po natin sa Europe. This will be in October of this year. Makipag-ugnayan na po kayo kay Miss Edna Calleja. Tawagan po ninyo, alamin nyo ang date at ano-ano mga requirements. 0925-752-2230. Magandang gabi po kay Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Si Lance Abellion ng Sampaloc, Manila. Buwabati na magandang gabi. Capping off my Thursday evening with the program habang hinihintay ang araw ng aking kaarawan bukas from Sampaloc, Manila. About to be 31 in a few hours. I thank God for the gift of another year. May the Lord continue to use me for His greater glory. Watching from Sampaloc, advance happy birthday to you. Happy birthday! Lance Abellion, paano naman kami? Di ba? Yun. Ganun na lang. Yun na lang yun. Paano yan? Wala tayong mararamdaman dito, miski man lang siopaw. Di ba? Parang gusto kong kumain ng siopaw ngayon. Oo. Yung siopaw dyan sa Quiapo, wala na yun ngayon eh. Nandun na yun sa Quezon Boulevard. Yung siopaw na malalaking ganon. Di ba? Yung kasi laki ng mukha ko, parang sarap. At saka mami. No? Ay, nako. Lance Abellion. Sige, salamat na lang. Sana'y mabusog mo kami now na. Bukas ang birthday niya. Meli Matabang Peñaranda. Magandang gabi po ng Tuktukan Taguig City. Elvira Cabahog ng Pasay. Edwin Romero ng Los Angeles, California. Celine ng Brussels, Belgium. Brother June Pagrit naman po yung husband ng BFF ko. Ayun. Asawa ng kanyang kaibigan. Si Japef Mina ng Marikina City. Ayun. Birthday po niya bukas March 19. Enjoy your day. From Angie Lynn ng Brussels, Belgium. Ayan. Happy birthday! Bukas ay March 19. March 19. Uy, nag-birthday pala yung anak ko ng March 16. Nalimutan ko. Ay, hindi! April na nga pala ngayon. Uy, tantanan nyo nga ako. Bakit sabi niya bukas March 19? Lynn, April na ngayon. Bukas siguro ang birthday. April 19. Happy birthday. Ang dami nyo mga nagba-birthday. Nakakatuwa kayo. Happy birthday! Nakakatuwa kayo. Birthday kayo ng birthday. Walang nararamdaman. Ano ba yan? Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Emerson Alvarez ng nagpapacheck po ng attendance. Pa-shout kay Nani Gier sa Prosperidad, Agusan del Sur. At syempre, si Maria Rosario sa Avedra, Chaclute ay bumabati ng magandang gabi. 24 minutes after 10 o'clock. Mamaya ho, abangan nyo ang ating counseling sa programang Dr. Love Radio Show. Oras natin, ganap na ang alas 10:29 ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Maraming salamat kay Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan sa kanyang patuloy na pagtitiwala sa ating programa. Kay AJ, Dr. Love, pagdasal po ninyong asawa ko si Roylan Sandoval. Magapo ang kanyang muka. 4 days na po. Naku, bakit kaya namaga ang kanyang mukha? Baka meron siyang allergy or something. Patingnan na po sa doktor, no? Mahirap pong magbaka sakali. Annalisa Fragata Roquero, buwabati na magandang gabi. Yek Lopena ng San Pedro, Laguna. Rod Diaz Evasco, Dr. Love, pacheck po ng attendance from Maa, Davao City. Always finding time whenever possible. I love to listen to your program before matulog. Maraming salamat, Rod. Thank you, Rod, sa pagtitiwala sa programa natin. Siyempre, nag-text sa atin ang kaibigan natin, si Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Buwabati ng Blessed Thursday evening. Batiin din natin si Zenny Raimundo ng Serendra, dyan po sa Global City.
Adela Ahonen ng Kuwait ay nasa linya at nakatutok sa atin, and Jerry Bazar, pa-shout out po from Bulacan. Okay. Tunghayin natin ngayon ang isang tawag sa telepono ng isa sa ating mga tagapakinig na umaasang kahit sa kalitan po ng programang ito ay maibsan ang bigat ng kanyang damdamin. Nasa linya si Wendell ng Bulacan. Wendell, magandang gabi and welcome to Dr. Love. Good evening po, Papa Dr. Love po. Hello, Wendell. Ilang taon po si Wendell? Magpo-40 po. Magpo-40, di 39. Okay. May asawa na po? Single father po. Single father. Okay. Alright. Bali po, blind po ako, 2 mata ko po. Ay, talaga? Visually impaired. Okay. Alright. Bali, Gaano katagal ka nang nabulag, Wendell? Siguro po mga 10 years or 15 po. Okay. Sige. Opo. And then? Hihingi lang po sana ako, Brother John, ng payo sa inyo. Dahil mabigat na mabigat po yung loob ko po sa kasalukuyan po. Tell me the story. Anong problema? Bago ko po ikwento, papauna ko na po na yung baka po akala ng listener nyo o mga nanonood sa inyo ay nagpapasama po ako ng pamilya ko o parents ko. Hindi po. Ito po totoo lang na nangyari sa buhay ko na bali po yung kapatid ko kasi Brother John galing po sa Taiwan siya. Ano ito? Babae? Lalaki? Babae po. Galing sa Taiwan? Ngayon po, nagkaroon po siya ng problema doon. Nagkautang-utang po siya. Dala po ang nautang niya doon ay milyon. Oh, really? Opo. Wala pong paraan para siya ay makauwi dito sa Pilipinas. Binenta po tong bahay na to. Alright. Na tinitira namin. Anong dahilan at nagkautang-utang siya ng milyon? Hindi ko po, Brother Joe, alam, dahil po ako naman po hindi nangihingi sa kanya ng tulong. Kaya po nang mayroon akong pinagkakakitaan kahit pa paano. Okay. Baka nalulong siya sa sugal, casino. Hindi po. Kumbaga, yung pong tinatawag na online na laro. Online games? Oh, gambling yon. Gambling? Opo. Sugal yon. Sugal. Opo. Okay. Ayun po, hanggang sa nagkautang-utang nga po siya. Wala pong paraan na hindi ang solusyon na lang ay ibenta yung bahay. Ngayon po, parang nakikiusap po ako sa magulang ko na huwag na nating ibenta kasi wala naman tayong titira. Wala na tayong titira na bahay. Ibebenta natin. Oo. At yan lang ang ari-arian ninyo na po pwedeng masandalan. Opo. Okay. Gawa po ng kayo matatanda na, sabi ko, ay ibebenta pa natin yung bahay. Saan tayo titira? Ilang taon na ang mga magulang mo, Wendell? Bali po 69 tsaka po 69 and 66. Okay. At ang mga kapatid mo, ilang kayo magkakapatid? Pasensya na, Wendell. Gusto ko lang malaman kasi yung bird's eye view ng pamilya nyo. 5 kayong magkakapatid. Apo. Okay. Lahat may mga asawa na? Apo. Okay. Sige. Ngayon po, nung sabi ko na kung pwede, huwag na natin ibenta yung bahay. Wala tayong titiran. At kayo yung matatanda na. Tayo titira. Kasi ako, mahirap makitirahan. Kahit sabihin mong anak yan, mahirap makitirahan at makisama. Totoo. Opo. Ngayon mo, ang sagot po niya sa akin, bakit? Ano pa pakialam mo? Isang pako man dito sa bahay na to, wala kang naipundar o naibigay sa akin. Oo. Okay. Gawa po siyempre po, wala akong kakayahan na lumaban or wala po akong makikitang paraan na hindi po ako kumibo. Kasi po, pagka nagsalita ko, kalabang ko po lahat hanggang sa pamangkin ko po, magiging kalabang ko Okay. Hindi na po ako kumibo. Ang ginawa ko lang po ay tumahimik sa isang gilid. Okay.
hanggang sa naibenta na nga itong bahay na to. Alright. Ngayon po, ang hirap po dito, pag hindi po ako kumikita, parang ang dating po, Brother Jun, sa kanila, ay pabigat ako. Walang pakinabang sa... Pero alam nila bulag ka. Opo. Okay. Sino pa naghahanap buhay diyan sa inyong bahay? Ako lang po ngayon, Brother Jun, dahil ang tatay mo 69 years old na. Opo, umiika po siya. Bali, may diabetes siya. At ganun din po yung magulang ko, nanay ko. Parehas lang po sila. Pareho silang may sakit, Opo. may karamdaman. Okay. Opo. Paano pag pinalayas kayo diyan sa bahay niyo? Yun nga po, Brother Jun, ang sinasabi ko. Oh. Paano ang buhay ng naming mag-anak? Ikaw ba lamang ang kasama nila diyan sa bahay na yan? Opo. Yung ibang mga kapatid mo saan nandun? Nandito po sa tabi namin siya. May mga pamilya na rin sila. Opo. Okay. Anong itinutulong nila doon sa magulang nyo? Wala nga po, Brother Jun. Hindi ba sila bumibili ng kahit kalahating kilong lason para sa magulang? Yun nga po, Brother Jun, ang hirap, ang kinakasasakit ng loob ko. Sabi ko, nanay, lima kaming magkakapatid. May buhay din ako, may binubuhay akong anak. May kapansanan ka. Ba't puro ka ako sa akin, may obligasyon. Kaya lang ako talaga eh. Yeah. Naintindihan kita, naurawaan kita. Ikaw lang ang dapat nga sa'yo, suportahan ka rin dahil may kapansanan ka. Anong hanap buhay mo ngayon? Paano ka kumikita? Wendell? Nagpapa-ending po ako. Nagpapa-lending? Ending po. Ending. Nagpapa-ending. Diyos ko, magkano lang kikitain mo dyan sa Minsan po, basketball? kumikita lang ng 500 pag may nagbalato. Minsan po. Wala. Okay. Alright. Wala ka bang opportunity para, habang pinag-uusapan natin to iniisip ko lang baka may makatulong sa'yo. Wala ka bang opportunity, walang makatutulong sa'yo para mag-aral ka sa TESDA, sa pagmamasahe, yung ibang paraan para kumita ka? Ayaw po nila ako palisin sa bahay. Ang gusto po nila, maghanap po ako ng maghanap buhay para may suporta ako sa kanila. Pero hindi nga po pwedeng asahan yun dahil limited lamang ang hanap buhay mo. Opo. Di ba? Hindi mo nga malaman kung paano mo ihakbang ang paa mo eh. Dahil wala kang paningin, di ba? Hindi ba nakikita ng mga magulang mo yan at ng mga kapatid mo? Yung mga kapatid mo na may mga pamilya na itong panahon na ito, dapat naman nag-aambag-ambagan sila tulong sa inyong matatanda sa mga magulang nyo. Wala po, Doktor. Okay. So, nabenta ang bahay nyo. Apo. Nabenta ang bahay, ipinadala nyo ang pera dun sa kapatid mong babae na nasa Taiwan. Apo. Ano ang ginagawa ng kapatid mong babae para matulungan naman ang mga magulang niya na nagbenta ng bahay? Wala rin pong hanap buhay ngayon. Ang maasa ng buhay doon sa asawa. Patay kayo. Okay. Alright. So, yun nga po, ang inaano ko, sabi ko, talagang nahihirapan na po ako, Dr. Brother John. Dahil po ang pa ako, biyak na po sa kakalakad. Minsan po, nababangga ako sa poste. Minsan po, nahakip po ako minsan ng Nabanggit mo sa ating researcher na meron kang YouTube channel. Opo. Kumikita na ba yon? Hindi pa po, Brother John. Kumbaga, manghihiram ako ng cellphone doon sa kaibigan ko. Ang YouTube ay hindi para asahan natin sa ating pang-araw-araw na nakikitain. Alam mo, ang kumikita dyan sa YouTube, yung mga taong ang may panahon para gumawa ng content. Kahit walang kakwenta ko, yung mga apo ko may pinapanood sa YouTube na isang anong tawag doon, content provider o whatever, vlogger or something. Alam mo, ang mga dialogues, nagmumurahan sila ng barkada nila, ganyan. Walang moral values na iniiwan. Pero alam mo, kumikita mga tinamaan ng kulog. Ang kaganda ng bahay nila.
Walang moral values, kaya yung mga apo ko pagka nasa bahay namin, pinagbabawalan ko, hindi kayo pwedeng manood ng mga programang ganyan sa YouTube na murahan ng mura. Akala mo, presidente ng Pilipinas yung nandyan? Papangit naman. Makakainis yun, no? Huwag mong asahan yung YouTube na yan. Kasi isa pa, kung may tutulong sa'yo, maganda sana kung may tutulong sa'yo para ma-present, paanong pang-araw-araw na takbo ng buhay mo. Very interesting yan. Pero kailangan mo ng taong kukuha ng video mo para i-upload yan sa YouTube. Di ba? So, hindi natin yan kailangan ngayon. Ang kailangan natin, kumita tayo. Di ba? Okay. So, ano ang tanong mo? Yun nga po, Brother John. Talaga po sa totoo lang. Mahirap na po talaga ako. Kasi po, iniintindi ko yung anak ko eh. Unang-una, 6 na taon lang po yung anak ko. Oh my God. Ang haba pa po ng... Sino nag-aalaga? Ako rin po. Kasama mo ang mga magulang mo? Opo. Okay. Kaya po ako po nung time na pumunta po ako dyan kay Senator Rapi, yan po sa tanggapan niya, na hindi ko naman po din inabutan si Senator Rapi dahil po nasa ibang bansa. Nung sabi po na bumuwi po ako rito sa Bulacan, sabi nila sa akin, dapat namalimos ka na lang muna doon sa isang gilid doon at nakapag-uwi ka ng pera. Sino ba sabi? Yung mga tao po dito sa amin. Edi isama mo sila. Isama mo yung mga nagsasabing mamalimos ka, sama mo rito, at dito mamalimos kayo. Tingnan mo kung sasama sila. Yun nga po, yun nga po ang pinapaliwanag ko sa nila. Sabi ko, sana naman maunawaan nyo. Baka akala nyo, napakadaling manghingian. Mukha ko ang nakalagay. Hindi, bukod doon talagang konti na lamang ang mga nagbibigay ng pera sa namamalimos ngayon. Una, bawal yun. Pangalawa, hirap ang buhay ng tao. Totoo po yun. So, ang kailangan mo ngayon, ang sitwasyon natin ganito, nagpapatong-patong ang problema sa inyo dahil ibinenta ng nanay mo at ng tatay mo ang inyong bahay. Ang susunod na problema dyan, paano na pag pinalayas na kayo dyan? Hindi maaaring hindi kayo lumayas dyan. Okay? Ang iyong mga kapatid, dapat kumikita, dapat magtulong-tulong sila para meron man lamang maipakain na kanin doon sa mga magulang nyo kahit asin lang ang ulam. Mukhang pinabayaan na rin yung dalawang matanda. Minsan pumapasok ang values dito. Alam po. Mahirap na po talaga yung paraan ng pagpapalaki ng mga anak Now, itong problema, yung kapatid mong babaeng sugarol, hindi ba po pwedeng masabihan siya na magpadala siya at humanap siya ng magtinda siya ng banana Q, kamote Q doon sa Taiwan para meron siyang kinikita at magpadala siya ng konti sa magulang niya na kinuha niyang milyon-milyon ng pera at naibenta ang ari-arian. Dapat naman siguro magpadala siya. Ang sa akin sa iyo ay ganito. Kung meron tayong magagawa ng paraan na makapag-sponsor man lamang sa iyo para makapag-aral ka sa TESDA, alamin mo dyan sa inyong municipality, sa inyong munisipyo, sa lungsod, kung paano ka maaaring makapag-aral sa TESDA. Meron bang mga nagtuturo dyan sa inyong lungsod, sa inyong munisipyo na mga galing sa TESDA? Ano ang mga kakailanganin, magkano ang kakailanganin? Kasi merong tulong ang gobyerno natin, But gagawin namin ganito, mag-i-inquire din kami ng ating producer sa TESDA. Alamin natin at Jen, mag-research tayo ng konti. Let's inquire from TESDA. Alamin mo kung saan ang lugar nitong si Wendell, kung merong mga ahensya ang TESDA doon sa lugar na yun, kung may mga nagtuturo sa mga physically disabled, persons with disability. Ikaw ba'y mayroong PWD card? Opo, meron po. Tumatanggap ka ba ng tulong sa inyong munisipyo? Opo, kay Mayor po, Brother John. Very good.
Magkano? 2,000 po. 2,000. Okay, malaking tulong na rin yon. Okay? Opo. Kung meron kang time, alamin mo rin sa munisipyo ninyo kung paano maaaring maturuan ka ng TESDA kung paano magmasahe, yung ganyan. Kasi karamihan sa mga bulag na kilala ko, ang hanap buhay pagmamasahe. Yung acupressure ang tawag doon. May training yan, hindi ganong katagalan ng training yan. In fact, meron tayong isang listener buhat sa San Fernando, La Union, si Aling Lourdes. Opo. Bulag din si Aling Lourdes, pero meron silang grupo ng mga bulag na nasa mall na nagmamasahe. Kaya kumikita rin sila. No? So, ang gagawin natin, unang-una ay gumawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng regular na kikitain kahit hindi malaki. No? Makatutulong yon. Kasi hindi pwedeng tumigil ang mundo, ang inog ng mundo mo dahil nawala ang paningin mo. May tutulong sa'yo. Ganito, hindi kita masasagot ngayon kasi aalamin pa namin ng producer ko kung paano ka namin matutulungan. Makikipag-coordinate kami sa TESDA. Otherwise, makikipag-coordinate din kami sa inyong munisipyo. Ibigay mo sa producer ko ang complete address mo, contact number mo, para matawagan ka namin the moment makakuha kami ng informasyon. Kasi pag pera ang pag-uusapan, ang programang ito ay talagang... Hindi po, Brother John. Hindi. Sinasabi ko lang, ang programang ito parang bulag din. Gusto ko lang po talaga, Brother John, na maihing ako yung nasa dibdib ko po. Yes. Opo, naunawaan ko po dahil hindi lang naman po ngayon ako nakikinig sa inyo. Nung nandun pa po kayo sa kabilang estasyon. Kaya po alam ko po tingnan natin kung ano magagawa natin. But we will get in touch with you again, ha? Opo. Ayun na lang po, Brother John, kung hinihingi ko lang po sana sa inyo na yun lang yung YouTube channel ko lang po sana ay madagdagan yung followers ko. Okay. Na 55 ano ang pangalan ng YouTube channel mo? Ayun po, yung YouTube channel ko po, minsan po kasi wala akong cellphone, minsan meron. Ayun po yung ginagamit kong YouTube channel ay PWD BJ Vlog po. Yun po yung makikita nyo yung subscriber ay 55 lang po. Okay. PWD BJ Vlog po. BJ Plug. Blog. Okay, sige. Yung 55 po ang subscriber lang. 55 pa lang ang subscribers. Paano nga naman mag-subscribe sa YouTube channel ng PWD BJ Vlog? Nangihiram po ako ng cellphone lang. Ng cellphone. Wala po ako cellphone. Para madami ang maging subscriber mo, kinakailangan merong regular na upload, di ba? Opo. Bago natin unahin yung mga upload ng YouTube na yan. Bago mo makuha bago ka kumita ng $100 yan, maniwala ka. Totoo po yun. Naunawaan ko po yung Brother John. Humanap muna tayo ng pagkakakitaan natin. Opo. We will get in touch with you again, ha? Huwag mawawala ng pag-asa. Huwag mawala ng pag-asa. Tutulungan ka namin ng producer ko, ha? Yun po gusto ko kasi mangyari, Brother John. Thank you. Ng sarili namin ng anak ko. Very good. Thank you very much, Randall. Maraming salamat sa iyo. At sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Pahabol lang po ito kay Teresita Perfinian. Sabi niya, Dr. Love, napaiyak po ako sa caller niyo. Nakakaawa naman po siya. Sana po patulong siya kay Senator Raffy Tulfo. Ayan. Ano po, nagpunta na siya kay Senator Raffy Tulfo. Hindi nga lamang niya nakausap si Sen. Pero titingnan po natin kung may magagawa tayong tulong sa kanya. Kasi nakikita naman natin yung intention po niya, di ba, na, huwag umasa at talagang kumita siya. Si Edessa Talyo, natutuwa ako dahil kahit bulag siya, nag-work siya. Yun. Oo, maraming salamat po sa inyo, ho. Bueno, tayo ay pansamantalang magpapaalam na at babalik ko tayo bukas alas 9:30 hanggang alas 10 sa programang ito. At bukas po ay araw ng Biyernes. Okay?
Maraming salamat po sa inyong lahat sa ngalan ng ating General Manager, Raul de la Cruz, ang ating Production Manager, Alvin Maanyo, Cherry Baile, ang Operations Manager natin, ang ating mga producers, Jen Uud ng Ganda, Morales at Mike Santillan, ang ating direktor ngayong gabi, si Direk Sheikh Mamaril, ang ating technician, Rom Ortigas and Ricky Manalo. Ang ating PA at avid operator nagbabalik na mutya si Jaire Ann Manipon. Ito po naman si Brother June Banag. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom. Aleichem.